Mga kapuso, hindi po akalain ni Elwin Aiza Cordero Reyes na isang araw matitisod niya ang isang taong hindi lang niya kapangalan, ka-birthday pa niya. Coincidence nga lang ba ito o kababalaghan? Hindi may kakailaan dumaraming kaso ng pagnanakaw. Cellphone, bag, alahas at pitaka ang pangunahin nilang puntirya. Pero pati raw katauhan nyo, maaari na rin madukot. Isang Elwin Aiza Cordero Reyes ang nagpakilala sa aming tanggapan. Ang kanyang inireklamo, Elwin Aiza Reyes din ang pangalan. Ha? Paano nangyari yun? Nag-apply ako ng internet connection. Nagpunta ako sa telephone company. Then, dala ko lahat ng IDs na kailangan to apply. Tapos yun, ilang beses nilang ipasok yung name ko, pero talagang existing yung account name. Dahil daw rito, hindi matuloy ang kanyang application. Para lumalabas, nanloloko pa ako dahil baka mamaya nag-apply na ako sa ibang branch nila, tapos ngayon mag-apply ako sa kanila, di ba? Para lumalabas, nanloloko sila. Kaya medyo nag-worry na ako. Hiling ni Elwin, malaman kung may kapangalan lang ba siya o di kaya may lihim na kakambal. Kasi yung Elwin daw, sabi ng daddy ko, nagdadaan siya isang beses sa isang cake shop, nakita niya lang yung name doon, nagustuhan niya. Tapos hindi siya common. Parang nag-iisa lang name ko. Sa paunang pagsisiyasat ni Elwin, nalaman niya kung saang sangay ng kumpanya ng telepono nag-apply ang isa pang Elwin. Sa address na ito, di umano nakatira ang isa pang Elwin. Pero nang kami magtanong-tanong, tao po, dito po nakatira si Miss Elwin Aiza Reyes? Wala po siya? Hindi po. wala raw Elwin Aiza Reyes na nakatira roon. Nang aming binalikan ang nasabing tahanan, naka-jackpot kami. Hello, good afternoon. Nandiyan po si Miss Elwin. Sa taas po. Okay lang po bang pumanik ako? Pumanik? Okay. Natsyempohan namin ang aming pakay. Pasok. Pakilala akong computer maintenance ng isang telephone company. Sinurveillance namin yung location. Binigyan niya kami ng photocopy ng kanyang pasaporte. Nakuha ko yung photocopy ng passport niya, pati yung resibo niya doon sa telephone company na in-applyan niya. Ipinaserox ko to para magkaroon ako ng documents na i-present sa boss ko. Abay, pareho nga ang pangalan sa passport ng dalawang Elwin. Pero nakapagtataka naman na pati ang kaarawan ng dalawa ay magkatulad. Sa aming pag-uusisa, nalaman namin ang tunay na pangalan ng Elwin Aiza Cordero Reyes na ito ay Brazy Asuncion pala. Pero wala nakatirang Elwin Aiza Reyes. So natanong ko sa kanya kung ano yung tunay niyang pangalan at dinoisort naman niya na Brazy Asuncion. Nang makita ng tunay na Elwin ang itsura ng peking Elwin, may naalala siyang pangyayari 5 taon na ang nakararaan. Namukaan ko siya. Dati may nanghiram sa akin ng ng birth certificate ko. Then yun, kinuha ko rin kaagad kasi sabi nga nung baka daw mamaya magamit sa mga ganyan-ganyan. Natakot ako, nag-worry ako. Binawi ko kaagad. Then, ang hiling ng tunay na Elwin, mabawi ang katauhang mukhang ninakaw sa kanya. baka mamaya tong taong gumagamit ng pangalan ko, i-apply niya sa mga credit cards. Yun nga, baka mamaya ako ang makulong sa mga ginawa niya. Siya po, September 5. Ako po, September 10 po ako na-issue. Paano nga ba? Para matigil na ang pagpapanggap, nakipagtulungan kami sa impila ng pulisya ng Quezon City. Subuko ang aming grupo sa tahanan ng impostora. Sir, si Ma'am Maisy po. Ano? Pwede may pumasok. Nang aming makumpirma na naroon nga si Wazy na siyang nakikigamit sa pangalang Elwin Aiza Reyes,
Wala namang problema. Inimbitahan siya ng pulis sa presinto para linawin ang kanyang pagkatao. Sa himpilan ng pulisya, nagharap ang dalawang nagpakilalang Elwin Aiza. Kasama ang asawa at ama, hinarap ni Racy ang taong kinokopya niya ang katawan. Ayon kay Racy, 17 taong gulang pa lang siya noon na magbalak siyang magtrabaho sa Korea. Kaya kailangan niyang gumamit ng ibang pagkakakilanlan. Inayos daw ito ng empleyado ng agency na dating kapitbahay ng totoong Elwin Aiza. Kasi ano yun 4 years ago, so bata pa ako. At that time, ilang taon ka pa lang? 7. Anong katagal dun? 9 months. 9 months. Anong trabaho mo sa Korea, ate? Bartender. Bartender. Pero ayon kay Racy, matagal na siyang walang kontak sa nasabing empleyado at tumigil na rin ito di umano sa pagre-recruit. Dahil sa pag-amin ni Racy, tuluyan ang nagsampa ng kaso ang tunay na Elwin Aiza. Naharap ngayon si Racy Asuncion sa kasong pagtatago ng katauhan sa pamagitan ng paggamit ng hindi tunay na pangalan o yung fictitious name. Ang penalty po nung using of fictitious name, 1 month and 1 day to 6 months at saka fine of not more than 500,000. Paano kaya nakalusot sa Department of Foreign Affairs ang ganitong estilo? Talagang posible yon, lalo na noong hand-scripted passport pa o green passports pa yung ini-issue natin kasi wala siyang centralized database. Dito sa pangyayaring ito, yung isa nag-apply sa Manila, yung isa nag-apply sa Regional Consular Office sa Cagayan. Minsan nade-delay yung pag-transmit ng data, no? Kasi mini-merge yan. So pag na-delay yung pag-transmit ng data, definitely kung nag-apply ka habang hindi pa na-transmit sa central database yung data, makakapag-apply ka rin dun sa pangalan na yon. Kadalasan nangyayari yan sa mga assumed identity cases o yung pagnanakaw ng identity ng ibang tao. Dahil sa mga pangyayari, natuto na si Elwin Aiza. Hindi ako masyadong magtitiwala na kasi kahit sino pwedeng pumunta sa akin, pinagkakatiwalaan ko. Hindi ko alam na katapos ng mga ganun, gagawan pa pala nila ako ng kalokohan. Hindi biro ang magawa ng sariling pangalan. Kaya ang mga dokumentong patunay sa inyong katauhan, bigyang halaga at pagkaingatan.